So another day, another vlog. So good morning mga kabonsay. So ngayon may isi-share ko sa inyo about may tugas bato. So baba muna natin ito. Palitan natin ng yung isi-share ko sa inyo na ito na. Hirapan ako. So ito mga kabonsay, itong tugas bato, nagtaka ako kasi matanda na siya tapos mahina yung pagtubo niya sa yung pinaka-base niya ba. So kaya naisipan ko before tayo mag ano doon, punta doon. Isa, una, ito yung pot na ginamit ko sa kanya, maliit. Kung i-compare nyo, ito liit. Yan, maliit. Then I thought na when matransfer ko siya dito, is cement pot, is lumalaki na siya. Is ang nangyari is wala pa rin nangyari. Then nagkataon din na ibibideo ko mamaya dito na dapuan ng na-mention ko na dati ito, nadapuan ng pusa. So nagsisimula naman akong magpatubo ng panibagong sanga. Then sana tayo yun ang nangyari. So dati ito, so ngayon ilipat ko na siya dito sa mas malaki ng konti. Sana is maging maganda na ito, tapos is ilayo ko na doon kung saan yung pusa laging namamasyal. Baka iba na namang sanga ang matamaan pag tagtalon, tapos mabalik naman itong sanga. Then ito ang papalit ko. So before I do my work with this one, transfer to another pot. This is the life of being a bonsai maker, lipat-lipat ng masitira. So ipapakita ko sa inyo yung kapatid niya nito na sobrang ng laki. So ito yung sinasabi kong kapatid na tugas bato doon na dinala ko sa table. At ito, mabilis yung paglaki niya. Kita niyo yung ano, hanapan. Hanap yun. So yan. So ang bilis yung paglaki niya. Tingnan niyo sa malayo. So, sobrang laki. Tapos yung sa kabila, kaya isipan ko ilipat ko na lang ng mga pot. So balik na tayo doon sa table. So balik na tayo dito sa table. So itong sinasabi ko sa inyo, yan. So tanggalin natin para makita. So ito, kita nyo ito, palaki na ito sana. Kaya lang yung sinabi ko na nadrapauan ng pusa, isusum ko. So, sana maliwanag, sana clear ang kuha sa aking camera. So hindi masyadong clear, pero okay na lang. So ito, malaki na sana ito, sayang nadrapauan ng pusa dito sa pinaka-base. Then malaki na sana sanga, tapos nakaporma na ito. Ang nangyari is nabali. So sa ngayon, nagpatubo na naman ako ng panibagong sanga. So ito. Hindi ko ito puputulan hanggang mag-apa siya sa mga dito ba. Habulin niya itong sanga na ito. Then saka ko na ikakat dito sa likod. So kaya ganito talaga yung magbubonsai tayo, is minsan parang failure ba. So ganito ang nangyari sa bonsai materials ko. So maganda na ito yung paborito ko sana, yung isang malaki na yung pinakita ko kanina is yung secondary sa akin. Kaya nangyari nagkaingon-ingon man. So pinagay ko doon, tapos nakita ko walang movement, walang improvement sa dito. Ito baba natin. Yan dito. Walang improvement, hindi lumalaki, maliit pa rin. Kaya ang ginawa ko, naisip ko ilipat na lang ng pot. So mag-start na tayo maglipat ng pot. So ang gawin ko dito para maging madapa pa ni or sayang usik ang root node, i-expose root, pero ang gagawin ko dito para maging dapa pa siya, hindi ko na lalagyan ng hindi ko na lalagyan ng soil, or I will not put additional soil in the
flooring area. So I just put it there without cutting any root so that the movement of these small materials will be not disturbed or hindi magalaw. So na lang bunot raman ni dayon, no, kita nyo. So yan, dami na siyang gamot sa ilalom pero hindi ko ba tanggalan, nadala pang screen. So di pa tradisyo. So itong pot ang bigat. So diretso na, tapos pole of center. Then lagyan ko na agad ng soil. So diretso na para mas madali itong video. Then ang gawin ko dito is gugupitan ko lang itong sa taas para mahahabol niya itong ito. Tapos ito hindi ko gugupitan, tapos ilaon na ako ng hikta gamay para mo level up diyan or i-move padulong dire para mahiwalay, maging gwapo-gwapo gamay. So yun na. So lagay na tayo ng ano. So natapos ko na lagyan ng soil yung pot, tapos okay na. So gagawin ko dito as I mentioned, gupit-gupit na lang. So for sa ngayon hindi pa ito ipapine trimming kasi so sa naisip ko, si Nadia siguro ng tanghana na tawag ano yun, yung mabali itong sanga na ito para hindi mabinta kasi nagkataon yung pagkabali nito, tapos nagpatubo na ko ng ano dito. Isabi yung nagpunta dito na ito sana ang gusto niya, kaya lang medyo it's already damaged. So yung isang materials ko ang nabili, yung katabi nito. Kaya nasabi ko, yung ngayon naisip ko ngayon, isa na swerte siguro or ayaw talaga niyang tawag yun, hindi magpabinta. Kasi katulad din ano yung kumpay ko sa ano ko, na nahulog during that time of show, tapos wala namang gumagalaw na tao, bigla na lang siya nahulog. So naisip ko baka may may meaning bakit nilalaglag para siguro hindi maibinta ba. Yun ang naisip ko. So ayan, na-wire ko na naman for first wiring. Yan. To cover up. So yun na, tapos na. So sharing lang po. At makong gunting wala. Sharing lang po, yung magbubonsai tayo, yung akala natin okay na yung mga materials natin, tapos may mga pangyayaring hindi inaasahan, kaya magaganito ang bonsai natin. So katulad nito, so kailangan nating tanggapin kung ganito ang mangyari. So for this morning, just sharing this Picos naman na Picos na inuntahan eh. This Togas Bato Bonsai materials which already very old, kaya lang nasalot siya, hindi tumutubo ng maganda. So just sharing lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.